Ayun, pag-usapan nun natin yung video na yun. Yung nakita nyo sa video na yun, ang nangyari, history muna po pala nung Civic na yun. Naputulan po ng timing belt yun. So, pinalitan nun namin ng timing belt. Tapos, pag-start nung sakyan, ay ganun yung nangyari. Kung magre-research tayo, possible talaga na may kinalaman yung head gasket natin o warp yung cylinder head, yung block. Kasi sobrang bulwak fountain nga yung iba nag-comment nga doon fountain ng araw. So ito. So ang ginawa ko doon, hindi ko muna po sinintensyahan ng head gasket. Ngayon pinaiwan ko po ron sa may-ari yung kila madam, pinaiwan ko yung sakyan. Sabi ko, ma'am, i-bleed muna ho natin to kasi possible na air pocket, bagamat sobrang obvious na, sobrang lakas na. Saka na lang tayo mag-final na saka natin baklasin o magdesisyon pagka nagawa ko na yung mga dapat kong gawin na yung talaga magpapatibay ng sentensya na head gasket talaga may problema. So unahin ko muna po pala yung isang pag-check nyan. Pag-start mo ng unang start, tapos yun may bumubulwak, possible na head gasket. Tapos pag umaandar na siya, hindi siya nawawala ng pressure dito sa radiator. Tapos bumubula na siya na parang tubig po na nilagyan nung powder. Tapos kinalaw-kalaw mo. Kanaw-kanaw ba yun o kalaw-kalaw? Hindi ko lang mo. Pa-correct nyo na lang mo. Ayan yung parang bumubula-bula. Tapos hindi natatanggal. Tapos nagbabawas na ng kulan. Tapos wala naman leak. So yun, isang ano na yun, katibayan na head gasket na yung problema. So, yung head gasket po, binababa po yung cylinder head nun. Kagaya nito. Ayan, kagaya ho niya, no. Ito yung cylinder head natin. So, may gasket yan. Hindi ko na ho na, wala yung gasket dito. Pero may nakapatong dyan, yung papansin nyo, parang lata. Ayan. So, dito nagkakaroon ng problema. Pag na-UUP na yun, o nabibitak na yung gasket na yun, o kaya warp na to, yung black warp na. So nagkakaroon po ng back pressure o pressure doon sa radiator natin. So ayan na nga, sinadjust ko ho kala madam na nung matapos yung timing belt na yon, naikabit na, hindi naman siya palyado. Ayun nga lang naging problema at nakita ko na pag-start bumulwak. So, ang ginawa ko noon, alas 6 hanggang alas 6 po ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Pinaiwan ko kila madam. Binlead namin. So, hindi pa rin nawawala. Tapos, ginamusta ako ni madam. Kumusta? Sabi ko, ma'am, bigyan nyo pa ako ng isang araw. Hindi kailangan natin itong paandarin ng matagal-tagal. Kasi yung bleeding po ng coolant natin ay matagal po talaga na proseso. Lalo kung pagka ganun, hanggat hindi po kasi nawawala yung bubbles dyan o yung parang pressure niya, dapat hindi muna natin tigilan. Ngayon, pagka halimbawa sobrang tagal na natin talagang pinapaandar at hindi talaga nawawala, yun na yun. So, pinaandar namin, kinaumagahan, pinaandar ko ulit ng 4 na oras. Tapos pagkagabi, sa madaling sabi, mga 3 araw yun dito, iniwan. Pagdating ng gabi, pinaandar ko ulit siya ng alas 6, pinatay ko siya ng alas 12. Nung bandang alas 9 yata, wala nang bula siya, yung stable na yung kulat niya. So ayan po yung naging video. Ayun, kahapon pinandar namin ng 4 na oras to, so hindi nawawala yung bubbles niya. Ayan, marumi yan. Sa ako na isasuggest, ipa-final na palitan ng purong kulan talaga at malinis na malinis pag okay na. Under observation pa kasi to. So pinandar namin to ng ng 5:30. Tapos ang oras ngayon ay alas 9:02. Ang tagal na niya nang umaandar, so mas may nakikita akong rito pag-asa.
Sana magtuloy-tuloy. Observe muna natin. Mamaya ako napapatayin to. Okay, ano sabi ko kila madam, ma'am, pwede nyo na pong i-release ito. Safe na ho ito. So, tanong po dyan, Tireman, ano nangyari doon? Bakit bumulwak yun? So, wala pong thermostat po yun. Yo, kasi siyempre, pag ikot ng pump natin, may pressure kaagad. Unlike na may thermostat, hindi kaagad mag-open yung walang pressure na mangyari. So, nangyari sa kanya, may pressure. So, dahil may pressure nga, at hindi gumana yung pump, possible nagkaroon ng hangin, kaya bumula ng bumula, kaya tagal din mawala yung bula. So, ayun. Okay naman na-release na namin, hindi naman siya nag-overheat, ang tagal namin. Tapos inikot-ikot ko pa, pinatakbo ko ng 100. Hanggang, bago ko i-release kila madam, ay sinigurado ko na wala nang problema. Kasi mamaya overheat, baka abutan sa daanan. So yun, ano na nga tanggap na nga nila madam sana na i-overall Kaya lang sabi ko, wag muna So yun, pasakali yun na mangyari, wag muna tayo. Lalong-lalo pag mga walang thermostat, wag muna po tayo magsentensya dyan. Lalong-lalo, ang history ng sakyan, kagaya niya, naputulan ng timing belt, siyempre di gagana yung pump nun Tapos, nag-drain tayo ng radiator, magkakaroon ng hangin yan. So kailangan po, biniblik yun. Kahit po yan, nagpalit lang kayo ng radiator hose at may tumapon dyan, possible na patukan ng hangin yung system natin. Pag nalagyan ng hangin yung system natin, magkakaroon ng back pressure dito o magkakaroon ng pagbula-bula dito. So, wag lang yun na talagang bulang-bula na at tagal yun ng pinapaandar, tapos hanggang umagahan, ganun pa rin, walang pagbabago, wala na yun. Possible cylinder head gasket. Pero, basta yun lang po laging tip ko, anuman bagay na dito sa sakyan natin, hindi muna tayo pwedeng magbasta-basta sentensya, lalo pagka malalaking gastusin. Danin muna natin sa tamang proseso at tiyaga. Tatyagaan muna natin para at least makakaiwas si customer sa mas malaking gastos. At the same time, para sa aming mga mekaniko, isang kaalaman yun. Dagdag knowledge. O yan, tingnan nyo, kung sinintensyahan ko na ng bawa engine, hindi wala na. Hindi natin malalaman na, ayun lang pala. Yung pinaka problema, may hangin lang pala. O yun, may isa nag-comment doon sa ano na yun, tama yun, laging inaalam po natin yung history. Kaya hindi muna tayo pwedeng magsentensya. Kaya kung mapapansin ninyo, wala pa akong sinabing ano doon, ang caption lang noon, yari. Pero wala pa akong sinasabi na babalik, ano yan, baba overall, kasi ang hirap po magsentensya pag ganun. Tapos, may isa na rin po nag-comment doon, i-correct ko lang o i-explain ko na lang sa inyo kung bakit tinanggal ko yung dipstick. Yan. Nang umaandar yung makina. Ganun po yung pag-check kung blow by yung engine natin, kung may mga tamang piston ring natin. Kasi pag umaandar yan at tinangat natin, tapos may pressure or may malakas na usok, blow by yung. Kaya chinek ko, hindi naman siya blow by. So, nakita nyo naman sa video yun. So, yun. Yun lang wag mo na magsentensya. Step by step troubleshooting.